magbabalik kani House Deputy Speaker. I don't know ha, mga Deputy Speaker magyapon kay magbabalik man si House Deputy Speaker Boots Pisay. Congressman Boots, good morning. Maayong buntag, Oscar, o sa atong mga televiewers kay streaming man ka all over the world. Good morning, good afternoon, and good evening. Congressman Boots, unsay tan-aw nimo ani karon? Nga mura mag hapdos kayong paminawon, definitely pag mahal sa mga palalito, pag mahal sa mga palalito, tanan ani basic commodities ug uban pa mumahal kay ganihang alasais ni uminto na ang matag litro sa krudo gasolina, usban na pud unya soybes, pertig yung bugata. Congressman Boots, unsay tan-aw nimo ani? Unsay epekto ni sa inflation, President? Well, dili man gyud nakapugngan because of the war between Iraq and Israel, and then niinta pa ang US. So there will be lower supply of fuel. O na based on the law of supply and demand, kung gamay ang supply, ako ang demand, mataas yun ang presyo. So, siyempre na-effect ka na kay, like for example, sa pagkaon, ang fertilizer, kadaghanan ng fertilizer, kay wa pa may mo gamit sa, gamay pa may mo gamit sa organic fertilizer. Ang fertilizer is petroleum-based. So, mataas ang fertilizer, pagtaas ang cost ng fertilizer, mataas ang mga bilihon ng mga agricultural products. And then, unsa pa, kaning transportation, mataas. Mataas ang plite sa airplane, sa barko, sa bus, sa mga jeepney, taxi. So, tanan, mataas yung tanan. So, mao ka na mahitabo. Pero, Congressman Boots, na ay panawagan ron ha, nga ang kaning excise tax sa fuel 12% man daw ni other excise tax sorry ano lang VAT sorry value added tax 12%. Congressman Boots, mukita day ang gobyerno nag 400 billion kada tuig, dahil panawagan nga isuspend una ni ang VAT on fuel aron in taon dili mo patuyang og kadako ang uminto sa fuel o gasolina krudo. Lisod man kayo na kay that is part of the revenue ng atong gobyerno. So kung imong isuspend ka na 400 billion ang mawala kada tuig. Yes. So unsa pa may atong igasto sa atong mga programa, sa atong mga services, wa na. So malisod kayo, we just have to bite the bullet. So kung mao ka na dili man kung kita lang ang naapektuhan, kung di tibuok kalibutan man, we just have to rely on the economic managers kung paano nila kung usaon nila medyo cushion the prices sa atong mga prime commodities. Ang importante niya na dili kung luxury items, hindi prime commodities. Lagi gyud tinuod bitaw Congressman Boots, una ni pagkaon gyud unya gantong di ba ka mosamot pag kadako ang subsidy niini on ang kuyaw ni Congressman Boots kun ang mga nasod nga nagbaligyag bugas dili na tabaligyaan. So mao ni ang pait kayong kahimtang unya, so maabot nga mga adlaw tungod kay basig mo escalate gyud ang gubot sa tibuok kalibutan from Iran to Arab world. Kaning ilang mga kaning sa Middle East purpurom na mga Muslim na mutabang. So, muulbog mayo kita din mo mainutil, definitely apektado ta. Sa supply sa bugas, dili ta maapektuhan as far as supply is concerned. Ang apekto niya na mutaas ang presyo. Kay countries like India is the biggest rice exporter. Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, ito yung mga exporting countries. Wa man ang gira sa ila, so their production will go on. Pero kung ang ilang input, like kanang mga inorganic... Oy, naputol man. Kung gusto mo sa putol, kadiyot. Na-off the air tawa. Wa man okay na, naputol. Nawa magkalit ang i-reestablish ko na ang signal pala yung Boss Glenn. Putol man. Pait ni, kay murag... di ba ka mo samot kay inotil ng mga Pilipino ni kay... Si Bongbong Marcos, ako na pinigikuha ng tanaw ko, inflation president ni.
Kung boss, sorry kayo, biglang nawala ka na. So, as I was saying, Mm. dili maapektuhan ang supply. Mm. Ang apekto niya na ang presyo mo taas. Yan naman. Because ang ilang inputs, inorganic, petroleum-based man ka na. So pagtaas sa presyo sa petroleum, mo taas ang presyo ng fertilizer. Now, Congressman Bots, what if sila bisag nagsobra ang ilang productions pagkaon nito like bugas, pero naa sila ikabaligya, do you think magsige sila pamaligya sa mga nasod like Pilipinas, i-consider ni mo nga di na ta magsamot ni kagubot di hata magkalisod sa atong supplies pagkaon, pero inaana og mindset ang gobyerno nila pananglitan. Dili man sad lagi kay wa man ang gira sa ilang lugar. So they continue producing pero ang cost ng ilang production mo taas gyud. O taas. So mao kana na mataas na sa dang presyo diri sa atong nasod kay we are importing at least mga 4.5 million metric tons of rice. Congressman, ang Pilipinas o ang ubang mga nasod dito sa Southeast Asia tuagin magsalig og kumpra aning krudo, gasolina, kerosene ug uban pa. Kaning LPG is byproduct man gani sa fuel. Now, lamay laing mga nasod nga daghan kay production sa kuan like Venezuela, nganong ang Pilipinas dili man ta kapalit didto o nya unsa man ay kadako ang costing ani sa pagtransport kung Venezuela ang nasod nga komprahan nato sa Pilipinas? Well, unang-una, dili sa tatagaan ng Venezuela because committed naman ang ilang production to other countries. Probably Canada, pwede tayo mapalit sa Canada kay there is a tariff war between Canada and the US. So maybe we can buy from Canada. Pero again, I don't know if Canada will supply us because maurag naano may sa ilang supply agreement with China. Unya ang ilang pipeline mo gikan manggihapon sa kuan dunay statement ang mga Iranian authorities na Congressman Boss nga ila kuno sirhan ng mga gianas barko padong dire sa Asia nga mag-deliver og fuel. So what if mahitabo na unsay wa na nabatay laing alternative nga ruta ang kaning mga barkong magkumpra dito sa mga kuan nga sa mga nasod nga kumprahanan aning gasolina crudo? Empty threat ka na kay nga naman og ilang sirhan ilang gidaot ang ilang ekonomiya because Iran is a big producer of oil. So okay lang sirhan din na sila kabaligya sa ilang oil o sa mga ilang i-finance sa ilang war effort dasad. Anyway, Congressman Bots, muli ko gamay. Unsay mga priority legislation nimo sa imong aning 20th Congress? Inigsuon di magbalik. Ibalo ka, daghan diha na angay amend. I will not think of new bills or new legislation but to amend. Like for example, kaning mga balaod sa taxation na ang protektahan ng sugar farmers, ang mga sindero sa biofuel. Na ay provision diha sa biofuel law na dili ka pwede magbaligya ng source ng ethanol kung dili ang source gikan lang yun sa sugar cane. But ang ethanol na may daghan na source ang biofuel. One is of course molasses from sugar cane. Ikaduha kanang mais. Sa United States of America, ang ilang ethanol gikan sa mais. Pwede di ay? Sa Africa, ang ilang source ng ethanol gikan sa kasaba. Kamuting kahoy. So, kamuting kahoy. Pero, ang bioethanol, mao nga na why nag-establish diri ng mga ethanol plant using corn and using kasaba. Nga naman, because ang ilang giprotektahan ang mga sugar planters. Ano man, kaya ang mga anak ng asindero na congressman man. Paita. Sila ilahara sa gihapon, paita. So, we have to review all these laws. They are actually protecting the
sugar farmers. Dili po pwede because to me, that is class legislation. In fact, that is unconstitutional. Murag enkwentro rin kini. Enkwentro general ni ito sa Musbay Balaoran ano niya Congressman Bots kung dunay amendment sa mga provision anang mga ethanol nga kuan. Kay murag ang imong magkontra ni perti daghan nga sendero ra man ni. Nga mga congressman. Bahala na. Now, di pa usa. Ang kapait niya na kay ang ethanol coming from other countries will only cost around 50 pesos. Per liter? Pero ethanol coming from the Philippines will cost around 75 pesos Noon sa mga to 80 pesos. Grabihan po na rin. Pahimos mo sa nila. Lagi. So, dagang ka yung protectionism na balaod na mao'y nakapataas. I'll give you an example. Sa una, ang mga soft drinks, ang gigamit, high fructose corn syrup. So, they were importing around 250,000 metric tons of high fructose corn syrup. Kaya mao ka na ilang gamito na sweetener sa soft Sa soft drinks. Okay. I opposed that one, I opposed that law, but I was alone. Unsa na ito mo? If you're going to use high fructose corn syrup sa soft drink, ang usa ka litro na soft drink at ilang i-tax of 12 pesos. Pero kung refined sugar, 6 pesos lang. Unsa na ito mo? Wala na mag-import ng mga fruit juices at saka soft drink manufacturer ng high fructose kung dili nipalit na sila ng refined sugar. Again, protection sa mga sugar, mga asindero. So, unsa na ito po? Taas ang presyo sa asukal. Kay law of supply and demand, nawadandag 250,000 metric tons a year. Ang i-substitute nimo, refined sugar. So, mao kana na taas ang presyo sa asukal. Now, kaya ang high fructose corn syrup, though it has 24% water content, ang high fructose corn syrup, ang presyo niya na is only around 30 pesos per kilo. Karon ang atong sugar is 100 pesos per kilo. 110 ang refined sugar. Ang katong raw sugar nga gitawag nila was raw nga sugar kanang bang brown tag 100 or 98, ranging from 98 to 100 kay kung nagpalit ni Congressman Bots. Now, bilib ko nimo o kay ipalo ka sa presyo. So ikaw na gyud ang mamalingki. Kay iba sa presyo. Yes, kay ako in town ang inatay. Nagpakita lang yun sa tao na under desire ka gyud. Inatay pa gyud kong inahan pa tatay pa. Going back. So we have to review all the legislation that are protectionism because mao ka na ang nakapataas sa presyo. Instead na ang imong isagol sa gasolina 50 pesos lang, ang imong isagol sa gasolina 80 pesos. Instead na ang imong soft drink mogamit ng high fructose corn syrup aron dili kayo ma-pressure ang supply sa refined sugar na. Ang pangutana na kolekta na taxes sa high fructose corn syrup kay nigamit ang mga soft drink factory. Wala. Zero. Bastang paita. Now, si kanhi DA Secretary Manny Piñol, Congressman Bots, agriculture gyapon ni Padong, ni voluntaryong tabang sa among bag-ong gobernador nga si Governor Pambari 4. Kabahin ni sa agrikultura dire, duha man crops o livestock. Pero tubig ang gikinahanglan sa agrikultura. Wa ko malimot yung kayo, presko pa kayo sa akong pagdayon ng nimong biya sa Kongreso, atong niaging mga Kongresos kapag hurot sa imong termino, naa kay bill nga naka-ung-ung dito, wa gyud matando karon kanang water department. Unsa may mahitabo ato Congressman Bots, imo bang i-refile in 28th Congress? Importante to sa mga maguma. I think daghan mag-refile niya na. Daghan mag-refile because really
kinahanglan, sa hibalo ka sa United States of America, sa Estados Unidos, ilang separate ka ng kay utilities man na, Light and Water Department. Light and Water Department. So, ang water man god, like for example, yung BIFAR, why are we importing fish? Nga naman, kay gamay ra may budget sa BIFAR. So, ang BIFAR, aron dili initan sa mga congressman, o gobernador, o mayors, magpalit o mga pampot. Noon na ipa-distribute, pero dili sa farmers, sa mga mangingisda ihatag, sa mga leaders ng mga mayor, ng mga gobernador, ng mga congressmen. Instead, na mapalit sila ng mga medium-sized na kanang mga fishing boat na naay fish finder, naay sonar, aron dili na sila maghanap kung asa gyud ang mga fishing ground. Ila na makita noy daghan ng isda karon. So diri ta mga whale o diri ta magbaling. Apan na in town kulang ang kwarta sa BIFAR kaya ang gihatag sa BIFAR I think it's only around 20 billion. Yes, ang diris ang wa gamay kayo. Mo ganing wa kay sila personnel nga nadugang. Tinood. So mao kana ang mga kinahanglan kaning atong mga economic managers. They really have to think. Ang problema kay business as usual sila. They really have to think. Karon, unsay imong makitaan sa mga balita, impeachment, tubag ni Sara Duterte, mapadayon ba ang impeachment sa 2020 Congress, Paul, kay paminahon? Crossover. Unya, nalimta na to ang taong bayan. So, kinahanglan, there is so much politics in our country that sometimes we forget the welfare of our people. Pag-ilarab ito. Karon panahon na kahit naglisod man ang atong katauhan, ang atong pag-istoryahon unsaon nato pag-improve sa kinabuhi sa atong mga kababayan. Tinuod yun, atang lisura. Kanang impeachment, og ma-impeach si Sara, muhayo po ba ang presyo sa bugas? Muhayo po ba ang presyo sa utan? Ang mga tambalos-los ay mga tawa. Paita yung tinoon mo. Paul, kay paminahon, balita. Pero, Congressman Bots, as a veteran lawmaker, salay gimisibong, ang gani, ang mga katong mga amigo na tong mga anchormen po sa Manila, nagkakain kung ano mo, di lang ko i-mention, pero nisalig mis imong abilidad yun, hopefully, in the first year of your, I'm convinced tingali, Congressman Bots, liho ka in taon ni para po namo in taong mga mag-uuma o mga pobre in taong mga konsumidor, arang-arang na lang tingali o makatabang yung kay tungod sa imong abilidad, but maging kumbate kang mga asindero ay daot nga katong asukar mo gamito na to. Hindi na ta mang-import. Sigalo ka, Oscar. 317 congressmen. Karon. And I'm only one of them. So, why gihapon mahitabo? Yung presidente sa Pilipinas. Kaya ganito mahimo. Collegial body man eh. Sa kongresista, no matter how brilliant his ideas are, usa lang siya, why mahitabo gihapon? Tagpaita. Anyway, good luck, Congressman Bots. Salamat sa imong pagpasabot sa mga tigpaminaw na to, Tibok Kalibutan, through live streaming. Salamat, Kong. Daghang salamat, Oscar, o sa inyong tanan. Mahing buntag, mahing hapon, o mahing gabi. Si House Deputy Speaker Bots Pinsay,